Naisip niyo na ba kung bakit Pangasinan ang tawag sa sikat na probinsyang ito sa Hilaga? Kasi kung tatayo ka sa baybayin ng Lingayen Gulf habang papalubog ang araw, makikita mo yung malawak na katubigan na nagbigay buhay sa rehiyong ito. Ang totoo niyan, hindi lang ito basta pangalan na napulot kung saan. May napakalalim itong koneksyon sa isang yaman na hindi lang humubog sa kabuhayan nila, kundi pati na rin sa mismong kasaysayan ng buong bansa natin. Kaya naman, maligayang pagdating sa ating pagsusuri ngayong araw. Ako ang inyong host at samahan niyo akong himayin ang kwento ng tinatawag nating puting ginto. Walang iba kundi ang asin. Tuklasin natin kung paanong ang isang napakasimpleng butil ay naging sentro ng kalakalan, naglapit sa mga sinaunang Pilipino. At maniwala kayo't hindi, naging mitsa pa ng madudugong tensyon noon. Bale sa talakayan nating ito, hahatiin natin ang kwento sa 5 bahagi. Umpisahan natin sa pinagmula ng pangalan, susundan ng tinatawag nating ekonomiya ng kaligtasan, tapos yung sikat na kalakalan sa Cordillera, ang panahon ng pananakop at pag-aalsa, at syempre titingnan natin kung paano nagpapatuloy ang pamanang ito hanggang ngayon. Okay, simulan natin sa pinakaumpisa, yung mismong pinagmula ng pangalan nila. Alam nyo ba na ang salitang Pangasinan ay direktang nagmula sa salitang ugat na asin? Literal itong nangangahulugan, lugar kung saan gumagawa ng asin. Isipin nyo yan sandali. Isang buong probinsya, isang napakalaking rehiyon, ipinangalan sa iisang sangkap. Napakabihira, di ba? Yung ipangalan mo ang buong pagkakakilala nyo sa isang pampalasa. Patunay talaga ito kung gaano nakatanim ang industriyang ito sa kaluluwa ng mga ninuno natin doon. Ngayon, dumako tayo sa kung bakit naging usapin ito ng kaligtasan. Kasi malaki ang pagkakaiba ng tingin natin sa asin ngayon kumpara noon. Bago pa man dumating ang mga Kastila, dalubhasa na ang mga taga-Pangasinan sa paggawa ng Manila Sea Salt mula sa tubig ng Lingayen Gulf. Ngayon, pampalasa na lang ito sa sausawan o sa ulam natin, di ba? Pero para sa mga ninuno natin, ang asin ay literal na bumubuhay sa komunidad. Preservative ito at higit sa lahat, ginagamit itong pera. Bakit umabot sa ganitong level? Isipin nyo ang buhay noon. Walang kuryente, walang mga refrigerators. Paano hindi mabubulok yung mga isda at karne na pinaghirapan mong hulihin maghapon? Asin lang ang sagot. At dahil hindi madaling gumawa ng asin, kailangan mo ng matinding sikat ng araw at mahabang paghihintay, naging napakahalaga nito. Naging pera ito para sa kalakalan. Simpleng matematika lang. Kung sino ang kumokontrol sa paggawa ng asin, siya ang hawak sa leeg ng lokal na ekonomiya. Ganun siya kapangyarihan. Haya naman, umusbong ang isang napakahalagang ugnayan, ang kalakalan sa Cordillera. Dito talaga nakakabilib yung diskarte ng mga ninuno natin. Meron silang salt and gold trade. Ganito yung nangyayari. Buong tapang naaakyat yung mga taga-Kapatagan sa matatarik na bundok na Cordillera, bit-bit yung mga mabibigat na bulto ng asin. Pagdating nila sa taas, sasalubungin sila ng mga kapatid nating Ibaloy at Kangkanae. Tapos, ipagpapalit ng mga taga-bundok yung asin para sa mga yaman nila, ginto, tanso at mga produkto mula sa gubat. Isang perpektong palitan kung saan parehong nabubuhay at umuunlad ang dalawang grupo. Ang maganda pa rito, dahil sa patuloy na pag-akyat at pagbaba na ito, literal na nahubog yung mga sinaunang kalsada sa buong Hilagang Luzon. Pero, syempre, may kabilang mukha rin ito. Dahil katumbas nga ng yaman ng asin, nagkaroon ng matinding agawan. Nag-udyok ito ng mga madudugong tensyon sa pagitan ng mga tribo, ang tinatawag nating mga sinaunang Salt Wars. Kung kontrolado mo ang ruta ng kalakalan, kontrolado mo ang kapangyarihan. Kaya marami talaga ang nagbuwis ng buhay para protektahan ang puting gintong ito. Dumating ang panahon ng pagbabago. Dito, pumapasok ang pananakop at mga pag-aalsa. Kung titingnan natin yung timeline natin, noong panahong pre-kolonyal, sobrang ganda ng takbo ng kalakalan ng mga Pilipino. Malaya tayo. Pero pagsapit ng ika-16 hanggang ika-17 siglo, napansin ng mga kolonyalistang Kastila na malaking pera pala itong asin. Anong ginawa nila? Pilit nilang binuwisan at ginawang monopolyo ang buong industriya. Inagaw nilang kontrol mula sa mga lokal na asindero. Ang epekto, pagsapit ng ika-17 at ika-18 siglo, sumabog ang galit ng mga tao. Nagkaroon ng malawakang pag-aalsa sa pangunguna ng mga lider tulad ni Palaris at Malong. Hindi lang ito tungkol sa politika pinaglaban nila yung mismong kabuhayan at sikmura ng pamilya nila. Pero alam niyo kung anong nakakabilib? Sa kabila ng ilang daang taong kaguluhan at pagtatangkang burahin ng nakagawian nila, nakaligtas ang sining ng paggawa ng asin. Yung mga bayan tulad ng Dasol at Alaminos, hindi lang nanatili, naging mga sikat na sentro pa sila.
Nakaligtas din yung mga lumang pamamaraan na sobrang busisi, tulad ng asin tibuok, kung saan maingat na sinasala at niluluto yung tubig alat. Ipinapakita lang nito na ang industriyang ito naukit na talaga sa DNA ng bawat Pangasinense. Walang monopolyo o mananakop ang kayang bura rito. At dahil dyan, umabot tayo sa ikalima at huling bahagi, ang pamanas na patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Hanggang sa kasalukuyan, taas noong dala ng Pangasinan ang titulo bilang Salt Capital ng buong Pilipinas. O, nandyan na yung mga modernong teknolohiya at makinarya, pero yung mismong diwa, yung sipag at yung pawis ng mga asinderong Pilipino sa ilalim ng matinding sikat ng araw, yun pa rin ang nagbibigay buhay sa industriyang ito araw-araw. May isang napakagandang aral tayong makukuha rito. Lagi nating iniisip na ang kasaysayan ay puro lang madudugong digmaan o pangalan ng mga dayuhang mananakop, di ba? Pero hindi. Tungkol din ito sa kung paano tayo nagtulungan, kung paano tayo nakipag-ugnayan sa kapwa Pilipino sa pamamagitan ng simpleng kalakalan. Yung asin, hindi lang pala siya basta pampalasa o pinagkukunan ng pera. Naging tulay ito para paglapitin ng mga taga-bundok at taga-kapatagan at para magbuo ng malalim at pangmatagalang samahan sa bansa natin. Kaya bago ko tapusin ang pagsusuri nating ito, gusto ko yung iwan ng isang katanungan. Pamilyar ba kayo sa mga tradisyonal na paraan ng paggawa ng lokal na produkto sa inyong sariling lugar? At sa tingin nyo ba, nabibigyan ba ng sapat na pansin at suporta ang mga makasaysayang industriyang ito ngayon? Pag-isipan po natin kung paano natin mapapanatiling buhay ang ating sariling kultura habang umaandar ang panahon. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin para himayin ang kwento ng ating puting ginto. At hanggang sa muli nating talakayan, Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.